Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Pinadalan si Sara ng letter, ng order mula mismo sa Senado para siya'y dumalo sa kanyang impeachment proceedings. At siya rin sa pag-uusapan natin mga ka-Wonder, and alam natin si Cheese ang magpe-preside, pero mukhang hindi pa yun final. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Pinutin yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So, pinadala si Sara ng order, ng isang, sabihin natin na liham mula rito sa Senate, para siya ay dumalo sa impeachment proceedings na magaganap nga sa 6, 4 pa lang pala bukas. Nagkamali tayo kasi sinabi natin isa sa ating isang video bukas, 4 pa lang pala. So sa 6 pa ho yun mga ka-Wonder, At ito'y bahagi ng impeachment o ng due process sa kanya, At kailangan mabigyan itong respondent si Sara ng formal na abiso nga mula rito sa Senado para malaman niya itong sakdal laban sa kanya at mabigyan siya ng pagkakataong sumagot. Kasi baka mamaya pag hindi nila nasunod itong mga procedure na ito, madideklara na naman itong unconstitutional. Yung procedure palpak. At sa ba dyan, makapaghain itong depensa at makadalo sa mga itinakdang pagdinig kung kinakailangan. Pero hindi naman siya inuobliga na siya'y dumalo sa lahat ng pagkakataon. Pero siya nga ay, kumbaga, sinasabihan, binibigyan ng order na dumalo, And pagpapadala kasi itong mga ka-Wonder ay normal na hakbang lang sa isang impeachment proceedings at hindi ito nangangahulugang may hatol na. May mga ilang senador kasi dyan, nakita natin na kumakalat na photo na kung saan yung ilang senador dyan na DDS ay wala. Gaya ng dalawang Cayetano, ni Marcoleta, na arestuhin na nga. At ng iba, ilan lang, wala rin si Bongo, parang si Robin nandoon. At maaari itong pagpapakita mga ka-Wonder na wala silang magawa, na bumayag sila na dapat dumalo si Sara. At ibig sabihin nito, sa tingin ng iba, mukhang nababawasan na raw yung suporta ni Sara na senador dyan sa Senado. Pero yung usaping quorum, yung 23 ba o 24 ang pag-usapan, bababa sa 23, ngayon ay medyo malabo pa rin dahil nagkakaroon pa rin yan ng debate. So yung mga senador dyan na bumoto, ang nagpahayag ng pagsang-ayon, kasi buboto ka dyan na ituloy yung procedural na hakbang. At mahalaga mga ka-Wonder ang pagkakaiba ng pagsang-ayon sa proseso at pagsang-ayon na siya ay nagkasala. Ibig sabihin, pumayag lang itong mga IDDS na senador na iba. Pumayag sila sa proseso na dumalungan si Sara at importante yung kanyang presensya bilang nasasakdal. At ito yung isa rin pagsunod sa proseso mga ka-Wonder, pero hindi ito automatic. Again, na nangangahulugang nagbago na ng paninindigan ang magiging hatol. Ito po yung due process pa rin. At yung kumakalat, sabi ng ibang mga content creator na humina na raw ang suporta kay Sara Duterte, ito yung sinasabing political interpretation nila mga ka-Wonder. At isang hindi pa napatutunayan kung totoo nga. Dahil alam natin na hindi ganun kadali. Porque pumayag sa proseso ay hindi na rin ibig sabihin na pumapayag na guilty ang magiging hatol nila. Dahil sabi nga ni Sentry na 4 dyan o 5, regardless ng lakas ng ebidensya, iboboto yan ng acquit. So maaring sabihin natin mga ka-Wonder na mas pinipili lang ng mga senador na ito na sundin yung proseso ng Senado kaysa pigilan ito. Sabihin natin yun yung mga dahilan. Pero gayon pa man, bakit daw pumayag? So para sa opinion na yan, mukha raw nababawasan. Kasi pinipigilan nga mga ka-Wonder na itong kampo ni Sara na magkaroon ng hearing dyan. Kaya nga hindi siya pupunta o papunta man siya dyan. Pero hindi nga siya, may narinig tayo, may nabasa tayo na hindi siya pinasasalita
Dahil nga magkakaroon sa sabi na English daw o baka mamaya ma-self-incriminate si Sarah sa kanyang pagkakamali. Kung nakikita nyo sa mga ambush interview, hindi siya makapagsalita, kausapin lang daw abogado niya. Kasi baka magkamali siya at magisa niya yung sarili niya. So yun kasi yung tinutukoy doon. Samantala, itong mga DDS senator na ilan ay pumayag. At yung usaping presider na sinasabi niyang si Cheese, hindi pa rin final dahil sabi nga ni Sherwin Gatchalian sa kanya pong panayam sa DZMM, no? Siya ang presider. Naka-poker face siya kasi kumbaga nagtatanong yung anchor yung sa balita na siya ba, kumbaga gusto lang i-stress out na kasi si Cheese nga ang pinipilit. Kulang na lang sabihin, pag si Cheese kasi, alam nyo na yung nangyari. Pero ang sagot lang ni Gatchalian, ako po ang presider. I'm the Senate President. Well, hindi pa naman napag-uusapan kung mag-a-appoint, no? O mag-elect. Ako po ang presiding officer dahil siya yung Senate President. At hindi naman necessary na lawyer. No? Pwede naman non-lawyer ang mag-preside, no? Dahil hindi naman ito purely legal. No? Kaya mahalaga mga ka-wonder dito, no, si Gatchalian sa kanyang role bilang presiding officer dahil siya yung nagpapatupad ng rules. Yung gagawin nilang rules dyan sa impeachment para kay Sarah. At kumilala ng mga motions. Kaya itong si Sherwin Gatchalian, sabi niya nga, tuloy-tuloy yung kanyang pag-aaral. Gaya nga ng ginawa ni Tito Sen. Si Tito Sen kasi nag-aral siya, no? Inaral niya yung mga yung mga rulings dyan sa court, no? Bilang itong Senado na magtatayong bilang court. Kaya inaral niya at ganun din ang ginagawa ni Gatchalian at mahusay naman si Gatchalian, ano? Although mukhang sa tingin natin mga ngapa muna, pero kung yan ay naaral niya ng mabuti ay magiging madali na lang, ano? At siya rin yung nagbibigay mga ka-wonder ng ruling sa mga procedural issues, no? So maaaring i-apela sa buong Senado depende sa rules. Pero tandaan mga ka-wonder na hindi siya ang nag-iisang magpapasya, no, sa magiging resulta ng impeachment. At kung si Sherwin Gatchalian nga mga ka-wonder ang magiging presider, no, o presiding officer, malaking issue ba ito? Kung hindi siya abogado, yun yung mga tanong. Dapat abogado, sabi ng mga kilala ko. Kasi sa history ng mga nag-preside, no, mostly mga abogado. Etong sila Drilon, sila Enrile, mga abogado po yan, ano. Pero wala naman sinasabi sa rule nila na kailangan lawyer, no? Kasi kung ipagpapalagay natin na siya ang hahawak ng tungkulin, may ilang puntong dapat isang alang-alang mga ka-wonder. No, hindi naman ito malaking problema dahil bakit? Ang impeachment court nga mga ka-wonder ay binubuo ng mga senador, hindi na mga lawyers. Kaya nga sa kanila pinahawak yan. Dapat pinahawak na yan sa Supreme Court. Pinahawak yan sa Senado. Kasi nga hindi naman ito purely legal, no? Ang mahalagang decision kasi ay maaring pagbotohan, no, ng mga senador alinsunod sa rules. At isa pa, may mga secretariat naman dyan, no, na legal staff na tumutulong sa mga usaping legal at procedural mga ka-wonder. Kaya yung magkabilang panig ay may sariling mga abogado. Etong kay Sarah, meron siyang 16 lawyers. Etong prosecution panel ng House Committee on Justice, bukod dyan, meron din silang private prosecutors. Sila Lorna Kapunan, at kung sino-sino pa. No, kaya yung magkabilang panig niya, may sarili silang mga abogado at maghahain, no, ng mga legal arguments. At hindi lamang presiding officer mga ka-wonder ang nag-iisip o nagpapasya sa mga legal na usapin mga ka-wonder. Kaya hindi naman yung problema nakikita dito kay Sherwin Gatchalian at hindi naman kailangan nakaupo yung abogado sa tabi niya. No? So ano magiging hamon dito mga ka-wonder kung hindi naman abogado ang presiding officer? Kasi sa tingin ko, kaya si Cheese, dahil abogado, pwede naman din si Kiko, mukhang ang pagkakarinig ko, hindi yata gusto ni Kiko dahil hindi yan yung kanyang linya. No, parang ganun na narinig natin, hindi natin confirm, pero parang ganun. So, ang mangyayari niyan, maaaring magkaroon mga ka-wonder ng dagdag na hamon kung non-lawyer daw. Kasi mga ka-wonder, mabilis na pag-unawa at komplikadong legal arguments. So, legal yan, may, of course, kaya abogado, mas kabisado raw at alam niya agad-agad kung ano yung didesisyonan niya. At isa pa, yung pag-resolve ng mga technical objections. Kunyari, nagsalita. Yung mga term na overrule, sustain, yung mga ganyan. Kung may nag-object,
Ano ba yan? Kailangan mo ba yung i-sustain? I-overrule? Yung mga ganun, nakita natin mga kalikasang senaryo sa mga hukuman, mga ka-wonder. Isa pa yung interpretasyon ng constitutional provisions. Of course, kung inaral naman niya ni Gatchalian, no, kasama yan sa mga alam niyang gagawin niya, madali na lang yan, no? Dahil hindi naman yung buong libro at buong batas na aralin mo. At yung sinasabi ring agarang pagdesisyon sa mga legal motions, yan. Then, aaralin dapat ng husto yan ni Gatchalian. No? Agaran kasing pagdedesisyon yan, hindi yung, ano ba, minsan siguro, pwede siya magtanong sa lawyer, o titingnan niya lang yung lawyer siguro, kung hindi niya alam yung desisyon. Nandun yung lawyer siguro, malayo sa kanya, at maaring mag-thumbs up, maaring mag-oo, hindi, kung gusto niyang reaksyonan yung sinasabing mga legal motions. At sa mga ganitong sitwasyon kasi mga ka-wonder, mas malaki. No? Sabihin natin yung real talk, ang magiging papel ng legal advisors at ng Senate legal team. No? Kaya pinag-aaralan nila yung mabuti. Handang-handa na yung prosecution, dapat maging handa na rin itong mga senador bilang senator judges ng mga ka-wonder. At ano naman yung bentahe, mga ka-wonder? O yung advantage kapag abogado yung isang presiding officer. So of course, kung abogado ang presiding officer, mas sanay sa mga legal reasonings. No, ito yung rason ko kung bakit gusto ko i-sustain, object. Alam na nila yung reasoning kung bakit. No, na in-object niya ito. Pero kung yan ay hindi naman ka-object-object at ino-object niya, syempre mapapaisip din yung mga prosecution dahil sanay din yan yung mga antal nito, yung mga private. At ganoon din sa side nitong si Sara. Kaya dapat hindi makikita na bumabaling o leaning towards dun sa kabila, no? Kaya mas sanay itong lawyer, no, sa mga legal reasonings. At mas familiar siya, mga ka-wonder, pagdating sa mga constitutional law, no? Dahil inaral niya yan At isa pa, mas may karanasan, no, pagdating sa mga procedural rules, no? Kaya nga senador, I think they will base on their rules diyan sa loob ng Senado kung ano man yung pinagbasihan nila, no, at mas mabilis makasagot sa mga legal objections, no. I object, Your Honor, gaganon. Objection, Your Honor. So mabilis niyang masasagot kung yan ba ay dapat i-object o ituloy. At mas madaling makapagpaliwanag, mga ka-wonder, ng mga legal basis ng bawat ruling, no. Yan yung mga sinasabing alas o bentahe kapag ikaw ay lawyer na presiding officer dyan sa darating na impeachment, ano. Kaya ang pinakamahalagang katangian ng presiding officer, mga ka-wonder, ay hindi lamang pagiging abogado ang mahalaga, no. It doesn't matter kung abogado o hindi, no. Ang mas mahalaga kasi, mga ka-wonder, yung pagiging patas, no. Pagiging patas at pagiging independent. Hindi pwede tayong maglagay dyan ng presiding na meron ng reservation agad, na alam mo na sa side ito dito sa kabilang banda, no. At pagrespeto ng Constitution, no. Tinitingnan natin yung Constitution ng mananaig dito, no, ang titimbang. Of course, kapag yan hindi mo na respeto, malamang may kinakampihan ka, may kinikilingan ka, no. At gagawa ka ng yung sariling desisyon. O bagamat pag nagdesisyon ng ganyan, pag-uusapan. No, sabi nga napakinggan ko sa balita, na since itong i-appoint man nila, kundi si Sherwin, kumbaga itinalaga lang ng presiding ng Senate President, pwede niya yung palitan, no. Samantala si Sherwin naman pala magpe-preside, no. Kaya itong sinasabing isa pa dyan, yung pagsunod sa mga Senate impeachment rules. So of course, yan yung mahalaga dyan. Ito yung rules na ginawa, ito yung dapat sundin. At pagbibigay, mga ka-wonder, ng pantay na pagkakataon sa prosecution at defense, no? Walang kinikilingan nga. At ang pagiging bukas sa ebidensya, yun nga lang ebidensya, dun pa lang sa pre-trial, ayaw nang pabuksan yung green box, ayaw nang pabuksan yung mga kung ano-ano. Di ba? Kung yan ang kailangan para malaman, bakit hindi mo pa nabubuksan? Dun pa lang nalalaman na ng publiko na mukhang may tinatago talaga itong si Sara Duterte, no? Kaya yan, ang dapat bantayan natin, mga ka-wonder, kung sinusunod yung due process. Yan ang tandaan natin. At kung patas ang pagtrato, of course, sa magkabilang panig. Bilang in fairness, kung tayo ay magiging
tamang pag-iisip at sumusunod sa konstitusyon. Yun na lang. Kahit na alam na natin sa mga nakita nating ating judges, sa ating mga judgment, sa mga nagkakaroon ng mga pagdinig, mukhang nakikita natin guilty talaga. Pero gayon pa man, pagdating dito sa trial na mismo, kailangan maging bukas din ang isipan natin. No, at isa pa dyan, dapat bantayan ng publiko kung ang mga ruling ay nakabatay sa batas at rules of impeachment. Yan yung mga dapat nating tingnan. At isa pa, kung yung magiging desisyon nitong bawat senador, tandaan nyo yan, ito pa isang babantayan nyo na siyang mamarkahan nyo sa pagtutakbo nila sa susunod kung sila ay lilingwakin o bobotohin pa ulit. No, bawat senador na nakabatay sa ebidensya. Take note, nakabatay sa ebidensya at hindi lamang sa politika o kaalyado. Yan ang dapat nating alamin, mga ka-wonder. So yan ang aantayin natin. Si Sherwin ang magiging presiding officer, and that's a good news na hindi na tayo nag-worry, no? Kasi hindi naman sa minimenus natin si Cheese, pero kasi nagkaroon na siya ng history. Ganun din sa mga naririnig doon sa mga interview na parang nag-aalangan sa kanya. At isa pa, eto raw si Sara ay mukhang nababalian na ng kanyang suporta sa ilang mga DDS senators. At nawa ang konstitusyon ng mga ibabaw, hindi yung mga party, alyado, at tingnan ang ebidensya. Hindi yung kaibigan, ebidensya at konsensya. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na si Gatchalian ang magiging presiding officer at anong kahinatnan. At itong mga ilang DDS officer ay mukhang sa tingin ng iba nawawala na ang suporta kay Sara. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless. Walang